Merry Christmas mga kakops! Record of Ragnarok mga teorya part 4. Ngayon, pag-usapan natin ang isang malaking what if sa Record of Ragnarok. Kung sakaling magtagumpay ang humanity sa laban, subalit ang galit ng mga gods ay magdudulot naman ng panganib sa mga natirang buhay na Valkyries, mayroon bang tutulong sa kanila? Ito ang malaking tanong na naglalaro sa aking isipan, at dahil maligalig ako, naghanap ako ng mga posibleng lumaban para sa kanilang kaligtasan ng walang pag-aalinlangan. Sa aking paghahanap, natuklasan ko ang isang grupo ng mga demigods mula sa Norse mythology na handang mamatay para protektahan ang mga natitirang buhay na Valkyries, kasama ang mga mandirigma nila na nakipaglaban sa Ragnarok. Magpapatotoo na tayo mga kakops, may ilang mga gods na tatanggapin ang pagkatalo sa ilalim ng isang kondisyon. Subalit, marami pa ring mga gods na hindi papayag at maaaring humantong ito sa kamatayan ni Brunhilde at ng iba. Mangamoto, paano mo nasabi? Napag-alaman ko ito sa Kabanata 65 ng Record of Ragnarok, kung saan ipinakitang muli si Adamas ngunit sa ibang anyo, isang kilalang Diyos ng Olympus noon pero pinabura ni Poseidon sa talaan at tuluyan ng nakalimutan ng karamihan. Masasabi ko na malakas rin talaga ito, at isa siya sa nakibahagi sa Gigantomachy, isang laban na naglalayong tiyakin ang tagumpay ng mga gods sa isang napakahirap na digmaan noon. Alam ko na nagtataka kayo kung bakit ko isinama si Adamas dito, kaya't sasabihin ko na sa inyo na isa si Adamas sa papatay sa kanila. Paano ko nasabi ito? Sa mga nakalimot na, ipinakita sa Kabanata 65 na si Adamas ay papatayin na talaga si Brunhilde. Ang masakit pa dito, kilala ni Zeus ang ugali ng kanyang kapatid na si Adamas, dahil sa pagkamatay ng kanilang kuya na si Hades, lalong na-trigger si Adamas na patayin na si Brunhilde. Ngunit ang pinakamasaklap, hindi man lang binalaan ni Zeus ang kanyang kapatid na huwag galawin ang mga Valkyries. Kilala ni Hermes ang ugali ng kanyang tito na si Adamas, at natutunugan niyang may gagawin itong hindi maganda. Kaya nang umalis si Adamas mula sa VIP area kung saan sila nanunood, agad itong tinanong ni Hermes kung saan ang punta nito. Tinitigan ito ni Hermes nang may kasamang pag-aalala, na nagpapahiwatig na bukod sa laban sa Ragnarok, kailangan pang protektahan ng mga Valkyries ang kanilang mga sarili sa posibleng panganib na maaring biglang dumating. Tandaan na hindi pa tapos ang Ragnarok nito, ngunit harap-harapang umatake si Adamas. Paano pa kaya kung matapos na ang laban at magtagumpay ang humanity? Maiipit talaga sila sa isa pang laban na tiyak na ikamamatay ng mga natitirang mandirigma ng humanity, kasama na ang mga natitirang Valkyries. Tinalakay muna natin ito para maunawaan ninyo ang sitwasyon ni Brunhilde at ang galit ng mga gods. Ngayon, pag-uusapan na natin si Hermes. Kayang-kaya ko nang buuin ang teoryang ito dahil sa sinabi ni Hermes sa kanyang ama na si Zeus. Sinabi ni Hermes, simula pa noon, may isang balibalita na umiikot sa kalangitan na ang mga Valkyries ay hindi naman talaga sumusunod sa kanilang sinumpaang tungkulin, at dito na napasabi si Zeus na isa itong rebelyon. Dito na magiging kabang-abang ang kwento, mga kapops, dahil sa pagbabasa ko, may loophole dito, at dito makakalog ang utak mo. Dahil sa sinabi ni Hermes na ang 13 Valkyries daw ayon sa chismis ay hindi naman talaga sumusunod sa sinumpaan nilang tungkulin na sunduin ang mga pinakamahuhusay na mandirigma ng tao at dalhin sa Valhalla upang maging kasangga ng mga gods kung sakaling magkaroon ng di inaasahang digmaan. Sa narinig na chismis na ito ni Hermes, hindi ako sang-ayon dahil naging tapat sa kanilang tungkulin ang 13 Valkyries. Ginawa nila ang kanilang tungkulin, pero nabago ito nang malaman ng pinuno ng mga Valkyries na gugunawin ng mga gods ang sangkatauhan. Dito na umaksyon si Brunhilde at gumawa ng paraan para kahit papaano, kung gugunawin ng mga gods ang sangkatauhan, ay lalaban nila ito ng patayan, manalo o matalo, at dito na nabuo ang Ragnarok. Mga kakops, naging tapat ang mga Valkyries sa mga gods, pero nung nalaman nila na gugunawin ang sangkatauhan, doon lang sila kumilos at makikipagpatayan na para protektahan ang mga tao. Kaya ang chismis na kumakalat na ang mga Valkyries ay hindi sumunod sa kanilang tungkulin ay maling-mali. Ginampanan nila ng maayos ang lahat, ngunit napamahal na sa kanila ang mga tao kaya kahit anumang mangyari, ay lalaban nila ito kahit imposible mang manalo. Pero kumapit kayo mga kakops, dahil ang chismis na kumakalat ay maaaring totoo, ngunit hindi ang 13 Valkyries ang totoong salarin kundi ang 26 na naglalakasang demigods na magpoprotekta sa kanila kung sakaling maipit sila sa isang imposibleng laban na maaari nilang harapin kung sakaling magulo na ang sitwasyon at hindi tanggapin ng mga gods ang pagkatalo. Alam ko na kanina ka pa nag-aantay kung sino ang 26 na demigods na ito, kaya sasabihin ko na para hindi ka na mabitin pa.
Pero bago yan, nakabili ka na ba ng pangregalo sa jowa o asawa mo? Silip na sa page ni Soul Exchange at baka nandoon na yung sapatos na hinahanap mo na bagay sa jowa o asawa mo, wag nang magdalawang isip pa mga kakops, legit yan, salamat. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Ang 26 na demigods na tinutukoy ko ay mismong mga kapatid rin ng 13 Valkyries. Tama ang iyong narinig kakops, sa Norse mythology, mayroong 39 na Valkyries, at sa Record of Ragnarok, 13 lang ang naglilingkod sa mga gods. Maaring 13 lang ang pinili ng mga gods na maglingkod sa Valhalla dito sa storyline ng Record of Ragnarok. Pero, binigyan tayo ng hint sa chismis na narinig ni Hermes. May posibilidad talaga na lumabas ang 26 pa na Valkyries sa kwento, at sila talaga ang tunay na sangkot sa chismis na kumakalat sa kalangitan. Mapapasabunot ka na lang sa ulo mo dahil ang 26 na Valkyries na ito ay magiging divine weapon na sobrang lakas, sapat para bigyan ng takot ang mga gods na magtatangkang saktan sina Brunhilde. Pero dahil Pasko ngayon, isasama ko na ito. Bibigyan ko kayo ng isang tao na maaaring makatanggap ng divine weapon na hindi nalalayo sa lakas at galing ni King Leonidas. Ito ay walang iba kundi si Hagis. Si Hagis ay kasama palagi ni King Leonidas sa digmaan at hindi nagpapahuli ang kalibre nito sa hari ng Sparta. Sa laban ng Sun God at hari ng Sparta, kitang-kita ni Hagis ang saktong timing kung kailan aatakehin ang Sun God, tulad ng nagawa ni King Leonidas. Saktong umatake rin ito na talagang tumama pa sa mukha ni Apollo. Napaka-epic nito para sa akin dahil kahit mabilis ang Sun God, alam ng kapitan ng Sparta na si Hagis ang tamang timing para patayin o bigyan ng atake ang kalaban. Kaya kung magkaroon ng divine weapon si Hagis, para tayong binigyan ng isa pang King Leonidas, pero sa pagkakataong ito, hindi na 1 versus 1 ang laban kundi isang Royal Rumble na tatatak sa kalangitan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.